Magandang tanghali po sa inyong lahat. Very clear, the command of Jesus in the gospel today. Love one another as I love you. Alam naman nating lahat yan, na ang atas ng Panginoon, mag-ibigan kayo, magmahalan kayo, love one another. But the words of Jesus does not stop there. Love one another, period. No. May paalala, dahil iisa lang ang modelo natin sa pagmamahal. Iisa lang ang halimbawa natin sa pagmamahal. Love one another as I love you. Kung paano tayo minahal ni Jesus, ito ang modelo sa pagmamahal. No other example, no other standard, but the love of Jesus for us. This is the love that we imitate. This is the love that we follow. This is the love we implement, we realize in our lives. And there are many things that we can say about the love of God, how God loves us. But very important in this understanding of love that comes from the Father is the story in the first reading today, the story of Peter visiting the home of Cornelius and his family. Akala ng mga alagad na ang pagdating ni Jesus ay para lamang sa mga Hudyo. They thought that salvation is only for the Jews. They thought that the love of God is only for the Jews. This is a debate that we read in the Acts of the Apostles. But one important realization that Peter had while visiting the house of Cornelius is that salvation is for all. Jesus came for all, not only for the Jews, because the love of God is without boundaries. Walang tinatangi ang pag-ibig ng Diyos, walang pinipili, walang limitasyon. We are told that when Peter visited Cornelius, nung binisita si Cornelio sa kanyang bahay, sa harap mismo ni Pedro, nasaksihan ng kanyang mga mata, si Cornelio tumanggap ng Espiritu Santo kasama ng kanyang mga pamilya. Kaya sabi ni Pedro, who am I not to baptize Cornelius and his family? Na ang Espiritu ng Diyos hindi lamang para sa mga Hudyo, para din sa mga Hintil, para din sa mga pagano, na ang pag-ibig ng Diyos walang sinisino, hindi lamang sa mga Hudyo, para din kay Cornelio, isang pagano, isang Hintil. A love without boundaries, a love without limit, a love that is offered for all. Alam naman po natin, isa sa mga programa natin dito sa katedral ay para sa mga street dwellers, for the homeless, sapagkat yan po ang isang realidad natin dito sa Cubao. Marami po ang mga nasa lansangan. And so, we wanted to help them. At napaka-blessed naman po natin sapagkat tinutulungan po tayo ng Social Work Department ng University of the Philippines para sa ating community organizing. And we all know we have our Dasal Musal every Saturday morning.
Tuwing Sabado po ng umaga, tayo po ay nagpapaagahan sa mga street dwellers kasama ng kanilang pamilya, no, magdadasal ng rosaryo, no, at magpapaagahan. Pagka po ordinary Saturday, mga 100 yan, 120. Pero pag dumadating ang Pasko, nagtu-200 yan, no, dumadami. At huwag kayong mag-alala kasi hindi lang naman pa tayo nagdo-dole out. Hindi lang po tayo nagpapakain. Pinaplano na rin po natin ang kanilang livelihood, kabuhayan, and hopefully, at the end of the road, we can help them find their housing. Pero sa atin pong ginagawa, minsan na rin po akong nakapakinig, no, ng mga ibang feedback. Sabi nila, di naman mga parishioners yan. Hindi naman mga taga-immaculate yan. Mga dayo yan. Hindi naman natin yan parishioners. No? Dumadami tuloy ang street dwellers dito sa atin. Maraming kalat, umiingay. Sa isip-isip ko lang po, pagka tayo po ba ay magbibigay ng agahan, maghahanap po ba tayo ng ID? Taga saan ka? Ay, street dweller nga pala. Parishioner ka ba? Kasi yung agahan namin pang parishioner lang. Mamimili ba tayo ng tutulungan? Mamimili ba tayo ng bibigyan? Hindi naman ho yan pupunta dyan kung hindi nangangailangan. Walang pinipili, walang sinisino, walang boundaries, walang limitasyon. One author, spiritual author, said that as we mature in our Christian life, we must stretch our arms so that we can embrace more. As we mature in our Christian life, we must enlarge our hearts so that we can love more. Habang lumalago daw po tayo sa pagiging Katoliko, dapat lumalaki ang puso para mas maraming kayang mahalin. Habang lumalago daw po tayo sa pagsunod kay Kristo, dapat daw po humahaba ang braso para mas maraming kayang yakapin. Given na mahal natin ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, alam na natin yon. Mahal natin yung mga nagmamahal sa atin. Mahal natin yung mga mabubuti sa atin, yung mga nakakatulong sa atin. Pero mukhang hindi po dyan natatapos ang pagmamahal na galing sa Diyos. Walang sinisino, walang tinatangi. Because the love that we see in Jesus is the love also that embraces even the strangers, yung hindi kakilala, especially the poor, the needy, or in our situation, the street dwellers. Why do we love? Why do we choose to love even when it hurts? Even when it is difficult? Even when we have to do it alone? The answer we find in the second reading today. Because God is love. And every time we choose to love, we share in the life of God. Sabi po sa Bible, God's love has no limit. He makes the rain fall on the just and the unjust. He makes the sun rise
on the believer and unbeliever. Pag-ibig na walang pinipili, pag-ibig na walang sinisino, pag-ibig na walang tinatangi. A love without boundaries. Gaano na nga ba kalaki ang ating puso? Sino-sino na ang kaya nating mahalin? Gaano na nga ba kahaba ang ating braso? Hanggang saan na ba ang kaya nating yakapin? Amen.